Posible ipasubasta ang nasa 30 luxury vehicle na inimpound ng LTO dahil paso na o wala umanong rehistro. Yan po ay kung hindi maayos ng mga may-ari ng sasakyan ang mga papeles bago ang itinakdang deadline. Saksi si Dano Tingkungko. Mula Biyernes hanggang kahapon, hindi nabababa sa 30 luxury vehicle ang inimpound ng Land Transportation Office. Lahat ng ito ayon sa LTO, wala o paso na ang rehistro. 3 sa bawat 10 naman ang nahulihan ng walang lisensya ang nagmamaneho. Magtataka kayo, ang mahal-mahal na sasakyan, walang rehistro. Pangalawa, walang driver's license ang karamihan. Kaya po talagang ini-impound. Dahil impoundable offense ang pagmamaneho ng sasakyang paso ang rehistro, walang ibang sunod na hakbang ang mga may-ari ng mga sasakyan kundi ayusin sa LTO ang mga papeles ng kanilang mga sasakyan bago mabawi ito. Wala namang sasakyang pag-aari ng politiko o celebrity sa mga hinuli nitong weekend. Puro pribadong individual ito, kabilang ang isang minamaneho ng isang Chinese at isang dala ng isang Estonian. 3 naman sa mga nahuli ang isinasa ilalim sa mas masusing verifikasyon para malaman kung smuggled o hindi. Lahat po ito unregistered at karamihan po dito wala po silang daladalang kopya ng papel nila ng sasakyan. May gadget kami, computer kami dala, so alam namin ho eh. Palaisipan daw sa LTO ang dami ng mga nahuhuling luxury vehicle na wala o paso na ang rehistro. Nilinaw din ng LTO na wala silang espesyal na operasyon laban sa mga luxury vehicle. Bahagi lang nila ito ng regular nilang operasyon. Pero hindi maikakailang kumpara ngayon, maraming enforcer ang ilang sa mga mamahaling sasakyan dahil sa posibilidad na makasita ng politiko. Dati, hindi striktong nai-enforce yung batas. Takot sila na tanungin kasi minsan syempre may mga kilalang tao. Iba yung pagmapara mo luxury vehicle, minsan politiko o minsan mataas ang katungkulan sa gobyerno, nai-intimidate lahat. Kaya sinimulan ko yung paghuli. Para mabawi ng mga may-ari ang kanilang mga sasakyan, kailangan nilang ayusin ang rehistro at bayaran muna ang mga karampatang multa sa LTO na 10,000 piso pataas. Kailangan nung patunayan nila yung ownership nila dun sa sasakyan. Titingnan po natin yung legalidad. Na paano, kasi kung wala kang proof of ownership ba't namin bibigay yung kotse sa'yo? Kung hindi mapatunayan ng magpapakilalang may-ari na kanila ang sasakyan, hahanapin ng LTO ang may-ari sa loob ng nakatakdang panahon. Kung lumagpas sa deadline ay posibleng ipasubasta ang sasakyan. Para sa GMA Integrated News, ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.